Oops, teka. Malapit na ba ma-expire ang ang rehistro ng motor mo? Bigyan kita ng idea at kung magkano magastos mo sa pagpaparehistro ng motor pagkatapos ng intro ito. Hello mga ka-riders friend. Welcome to my vlog. Tuturo ko nga pala kung paano magparehistro ng motor at magkaroon kayo ng idea kung paano ito ma-rehistro at mga requirements na natin ipapasa natin sa pagpaparehistro. Tuturo ko dito yung step by step na tutorial paano magparehistro ng motor. Magandang araw pala sa inyo mga ka-riders friend. Bali, sana ipanoorin yung video ko para magkaroon kayo ng idea. Bali, malapit na palang ma-expired yung motor ko kaya paparehistro ko na to at share ko na rin sa inyo kung paano to i-rehistro para may idea na kayo pag nagparehistro kayo ng motor nyo. So ayun guys, bali start na natin to. Hello mga tol, welcome to my YouTube channel Riders Spread TV. Ito po ulit tayo sa panibagong vlog at ngayon po ituturo ko sa inyo kung paano parehistro ng ating motor sa LTO. Una ay kumuha muna tayo ng emission at insurance dahil requirements ito sa pagpunta natin ng LTO. Magdala na rin tayo ng Xerox copy ng ORCR ng motor natin pag magpapa-smoke test tayo. Dito pala ako nagpa-emission test at smoke test sa SLD dito sa M. Almeda Street, corner siya na S. Castillo Street dito sa Pateros. Malapit kasi ito siya sa amin kaya dito na ako nagpunta. Advice ko lang na agahan ng pagpunta dito dahil minsan may araw na maraming tao dito, mga 8 AM kung maaari. At ayun na nga mga tol, natawag na tayo sa pila ng smoke test ng ating motor. Medyo natagalan lang ako dito sa smoke test dahil mga 9:45 na ako nang nagpunta dito. What? At ang binayaran pala natin sa emission 700 at sa insurance naman ay 500. Pagkatapos natin makakuha ng emission at smoke test result ay paki-subscribe naman tol ang ating YouTube channel. Libre lang po ito, baka naman. At diretso na po tayo sa LTO para magparehistro. Oh my God! Wow! Una ay pumunta muna tayo sa inspection. Ipasa ang smoke test result kasama ang Xerox ng ORCR ng ating motor. Ang inspector ay i-check ang ating motor kung good condition. Dapat gumagana lahat ng ilaw. Ang ating headlight, signal light, stop light, at pati na rin ang busina. Pagtapos ma-check ng inspector ang ating motor at okay naman, ay ipasa na natin sa inspection para ma-process na ang ating papel. Magantay lang tayo ng tawag kapag tapos na itong ma-process at diretso na tayo sa cashier para sa registration fee. Ang binayaran ko pala dito ay 257.50 pesos. Medyo mabilis lang ako nakapagparehistro dito sa LTO dahil konti lang naman ang tao. Medyo natagalan lang ako kanina dun sa smoke test natin dahil marami talagang tao kanina. So mga tol, ito pala ang total ng mga pagpaparehistro ng ating motor. So ayun mga tol, sana ay natulungan at nabigyan ko kayo ng idea paano magpa-rehistro ng motor. At kung bago lang kayo sa channel ko, paki-like, comment, subscribe, and pahit na rin ng notification bell para updated kayo sa mga new video upload. Thank you.